mula sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Narito na ang programang mag-uugnay sa iyo tungo sa wastong kamalayan sa batas, praktikal na talakayan ng mga alituntunin at balitaktakang may kaugnayan sa mga patakaran ng bayan. Kinilala sa Golden Dove Awards bilang Best Documentary Program. Ito ang Tabas ng Batas! Isang magandang Sabado na umaga sa iyo, ikaw na nakikinig sa anumang bahagi ng Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa iba pang bahagi ng mundo. Marhay na aga rin sa inyo naming nakikinig dyan sa Bicol Region sa pamamagitan ng Care 104.3 The Way FM. At dyan naman sa Zamboanga City na nakikinig via 1116 DXAS Radio Komunidad. Buenos dias! At magandang umaga rin sa ating mga tagapakinig sa 1062 DXKI, your friendly voice sa Coronadal City. At gayon din naman sa mga nakikinig sa 1197 DXFE Davao. At maging sa mga naririto sa Metro Manila na walang sawang nakatutok tuwing Sabado na umaga, happy listening po sa inyo. Kami ang inyong mga kakampi sa batas. Ako po si Atty. Chona Cruz Gonzales. At ako naman po si Attorney Jeremiah Belhica. Ito po ang inyong programang Tabas ng Batas. Dito lamang po sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Siyempre tayo po'y miyembro pa rin ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas at napapakinggan at napapanood po tayo sa mga social media pages po sa ating Facebook at YouTube channels ng 702 DZAS FEBC Radio TV at pati na rin siyempre sa Channel 185 sa Signal TV sa pakikipagtulungan po ng GCTV. At tayo ay sinasamahan din ng ating cute crew na si Absidy Ferrer, ang ating ProdTech sa sila Benjo Morano, Reggie Villena, Nathaniel Peralta, maging ng RTV natin na sina Eileen Valdez, sila Melmark Balatukan, Angelica Calayag, Raymond Paner, at gayon din yung mga kasama naman natin sa Bukawi Transmitter site. At sa puntong ito ay nais po nating pasalamatan ng ating mga kaagapay na patuloy pong nakikipartner sa ating ministry sa FEBC. Sa tulong po ng Panginoon at sa inyo pong suporta, mahigit 7 dekada na po nating naibabahagi ang mga tama at mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Nais din po naming maging kabahagi ang bawat isa sa atin sa ministeryong ito at maaari po kayong mag-message sa FB page po ng 702 DZAS FEBC Radio TV o bisitahin po ninyo ang donatenow.febc.ph. Yun po ay donatenow.febc.ph para naman sa iba pang mga detalye. Okay? Pero bago po tayong magpatuloy sa atin pong talakayan sa araw na ito, ay pagkain pang kaisipan po muna tayo. Ito po ay hango sa Santiago chapter 4 verse 3. Ang sabi po, ngunit ang Diyos ay nagbibigay ng higit na pagpapala, kaya't sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay laban sa mga mapagmataas, ngunit pinagpapala niya ang mga mapagpakumbaba. Kayo po ay aming inaanyayahan na makibahagi sa ating diskusyon ngayong umaga. Kaya kung meron po kayong komento, lalo na yung mga katanungan po ninyong legal, maaari po niyo ipadala sa amin sa ating Facebook page, ang Tabas ng Batas FEBC. At habang naroon ba man po kayo, please like and share. Sa pagbabalik ng Tabas ng Batas, tutungo na tayo sa ating unang segment na Punto por Punto segment. Tabas ng Batas! Tiyaga, tiyaga, tiyaga. Pray, pray, pray. Yan po ang lagi nating panawagan para sa lahat ng mga Pilipinong nasa ibang bansa. Tiyaga sa napakahaba at komplikadong prosesong hatid ng pabago-bagong adjustment. Tiyaga sa trabaho sa kabila ng matinding pananabik na makauwi na at makasama ang pamilya. Tiyaga sa pananalangin dahil ang ating Diyos ay walang sawa sa pagtugon sa ating mga dulog sa Kanya. Sabi nga po sa unang Tesalonica
Kabanatang 5, talatang 16 hanggang 18. Magalak kayong lagi, palagi kayong manalangin at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Hesus Kristo. Ako po ang inyong kaagapay, Pastor Attorney Carlos Kuya Kaloy Cao Jr. Sumasaludo, umaagapay at nananalangin para sa ating mga overseas Filipino workers. Sumasayang papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC. Himpilang 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Paksang legal na siniksik sa mga kaalamang praktikal sa isang makabuluhang talakayan sa Punto por Punto. Okay, so tayo po ay nagbabalik muli dito sa ating programang Tabas ng Batas. Ako po rin po si Attorney Jeremiah Belica. At ako naman po si Atty. Chona Cruz Gonzalez. At ngayon, sa ating unang segment, ano ba ang ating napapanahong batas na pag-uusapan? Nako, ito ay napaka-common na dapat alam ng lahat ng mga internet and social media users dahil ang pag-uusapan natin ngayon, Attorney, ay ang patungkol sa cyber libel at ang liability na to. Yan. Importante, may mga katanungan tayong tinanggap na may kinalaman dyan. So, ano nga ba ang mahalagang nilalaman ng batas na yan na dapat alam nating lahat, ano? Yan. Kaya kailangan maintindihan ho natin when is a person liable for the crime of cyber libel. Okay? Kailangan natin malalaman na libelous na ba itong ginagawa natin at pwede ba natin gamitin ito ating mga social media platforms. Yes. So, pag-share ba, pagla-like, at pagko-comment innocently ay maaari ho ba kayong makasuhan kung hindi ho magustuhan nung tao pong inyong pinatutukuyan. Ano? At ang usapin na to ay naging mahalaga dahil sa pagpasa noong tinatawag na Cybercrime Prevention Act of 2012. Ano? At kung saan sa Section 4, Paragraph C, Subparagraph 4, ang sabid ng batas na ito ay nagpaparusa ng krimen na cyber libel. Ito ay ginawa niyang in reference sa Revised Penal Code, particularly sa Article 355. No, para sa mga ating mga kasama, ang krimen ho ng libel ay dati na po ito, yung libelo, yung paninirang puri. Ano, matagal na po print, ito. ano? In print, no? Oo. Subalit, pag sinabi kasing libel, ito ay publication, ito ay print, at ito naman ay sinasabi sa TV or sa radyo. Yes. No? Kung saan ito ay napapublicized. Subalit nung in the advent of technology, lumabas ang internet, ay nagkaroon ng question. Sandali, kung sa internet ako siniraan, hindi kasama yan hindi yan printed sa papel at hindi rin yan broadcasted sa radyo o sa TV. Pero ang laki ng reach, di ba? Ang laki ng reach, mas mabilis pa ngayon. Isang click lang. Oo. Actually, naalala ko yan 2012. Oo. Isa tayo sa mga rin dyan, nag-support din dyan kasi nga lumalaganap na, di ba? ang paggamit ng social media. And bagamat may maraming mabuting bagay sa technology, pero syempre alam natin pwede rin magamit sa hindi maganda. That's right. Kaya nga, in reference, attorney, sa Revised Penal Code, ever since, ang definition ng crime na libel ay ito daw yung the unlawful and prohibited acts of libel as defined under Article 355 ng Revised Penal Code as amended, committed through a computer system or any other similar means which may be devised in the future. So, ibig sabihin, nagkaroon siya ng catch-all provision na hindi lang sa computer system at sa iba pang mga pamamaraan na pwede mong magawa ang paninirang puri. Mabilis kasi ang technology, di ba, yung development niya. Kaya minabuti ng mambabatas na, ilagay na natin to, sinasabi mo ang catch-all, kasi hindi natin alam kung ano madidevelop in the future. Biro mo, 11 years after. Di ba, ibang-iba na. Oo. Tama.
Kaya nga, ang cyber libel ay it was defined as a public and malicious imputation of a crime or a vice or defect, real or imaginary, or any act, omission, condition, status, or circumstance tending to cause the dishonor, discredit, or contempt of a natural or juridical person, or to blacken the memory of one who is dead and committed through a computer system or any other similar means which may be devised in the future. Ibig sabihin, ako medyo mahaba, ito daw ay kinakailangan public at malicious na pagpaparatang ng krimen, depekto, bisyo, totoo man o hindi, no? O kahit anong mga ginawa o hindi ginawa, kondisyon o mga estado o mga sirkumstansya na nakakasira, nakakasira ng honor, ng kredibilidad, at ito'y nakababastos ng isang tao, natural man, o ito man ay korporasyon, no? O kaya naman ng tao na patay na. Oo. Pero ito ay sinisira ang kanilang kredibilidad, ano? At sa paggamit ng computer. No, ang hirap pala Tagalogin. Ang hirap i-word for word. Oo. So, in short, pero basta mapanirang puri, ano? Mapanirang puri, no? Alam naman natin kung anong mapanirang puri. Sinabi sa Bible yan, no? Yung thou shalt not bear false witness. Bagamat ang konteksto na to ng Ten Commandments ay doon sa hearing. Subalit ay merong mga elements of cyber libel, ano? Para malaman kung ang cyber libel ba ay na-commit na ng isang tao, no? Yes. Una, there must be an imputation of crime or vice or defect, real or imaginary, or any act, omission, condition, status, or circumstance. Ibig sabihin, meron dapat paratang na masama. Yes. Krimen man, ito man ay depekto, o kuwari, nako, yan ang nagnakaw, yan ang sumunog, yan ang nanakit, yan ang naggagawa ng kung ano-anong mga bagay, at pinaparatangan. So, yan, no? Ito'y isang dapat pagpaparatang ng masama. Ang pangalawa, the imputation must be made publicly. Ibig sabihin, may publication. It requires at least one other person ang kinakailangan nakakita nung libelous o mapanirang puri na pinost mo sa social media o pinost mo sa papel o sinabi mo, no, na narinig ng mga tao, in other than the author, kung sino yung nag-post, at dun sa tao na pinatatamaan niya, kung sino man. No? For example, si Juan at si Pedro ay nag-away. No? Si Juan ay sinabi, Pedro, ikaw ay magnanakaw. Kung si Juan at si Pedro lang ang nakarinig doon, ay hindi ho yan maaring papasa ng libelo o libel dahil wala hong third party na nakarinig. Okay, o nakakita. Kaya nga mahalaga papatunayan na meron pong third party, at least one other person. Okay? At ang pangatlo po is imputation must be malicious. No, malisyoso ang ibig sabihin po na to na yung nagsabi po ng libelous post na ito ay ginawa po niya ito na meron siyang knowledge o meron siyang pagkakaalam na ito po ay hindi totoo. Or kung hindi man niya sigurado kung hindi ito totoo, ay ito'y ginawa niya recklessly in disregard as to the truth or falsity thereof. Ibig sabihin, hindi mo man lang biniverifika kung ito'y totoo o hindi. Pero sa kabila niyan, tinuloy mo pa rin kahit alam mong nakakasira ng puri at ng dignidad, no? O ng kredibilidad ng tao. Okay? Ang pang-apat, ang imputation na ito o pagpaparatang must be directed to a natural or juridical person o dun sa isang tao na patay na. No? Kaya kinakailangan pangalanan ang tao na sinisiraan o kaya naman napaka-obvious nung mga clue. Di ba yung mga blind items? Blind item na hindi masyadong blind kasi sinasabi, yung barangay chairman namin dito ay magnanakaw. For example, at sinabi niya kung anong barangay number.
Ay, O edi, tukoy na yun. tukoy na, di ba? So, pero it has to be directed to a natural or kumpanya, no? Ang kumpanya ay maaari Yes, din pwede rin. masiraan ng entidad. At panglima, no? Ang imputation should tend to cause the dishonor, discredit, contempt noong taong sinisiraan. Ibig sabihin, ito'y nakakasira sa kanila. At pang-anim, finally, the imputation was done through the use of computer system or any similar means which may be devised in the future. O, ibig sabihin, kung hindi ginamitan ng computer system, maaari pa ring libel yan. Yes. Pero hindi siya cyber libel. Pero pag pinadaan sa computer, pag pinadaan ito sa cellphone, kahit yung tinatawag. Ang daming social media platforms ngayon. Pinadaan mo sa Viber, pinadaan mo sa WhatsApp, at ang daming nakabasa. Yes. Ito po'y maaaring maging libelous. Okay? So yan lamang po ang gusto nating sabihin. Ang mga tao po na ito ay maaari pong magkaroon ng penalty. Sinasabi po ay punished by prison correctional in its minimum medium period or a fine ranging for 40,000 to 1.2 million pesos. Ano po? Ang ibig sabihin na to, ang penalty ay 6 months and 1 day to 2 years and 4 months. Yan po ang ibig sabihin po niyan. Okay? So yan po. Kaya mag-ingat po tayo before we share, we like, at mag-comment sa isang post na nakasisira sa iba ay pag-isipan ho muna natin kung tayo po ay nagko-commit na ng libel. Okay? Yes. So yan po ang atin pong topic sa araw na ito. Okay. Kaya attorney, sa ating pagbabalik, magpapatuloy tayo ay pakikinggan naman natin ang ating pinakamamahal na Attorney Chona para pag-usapan naman ang napakagandang bagong mga panukala. Kaya wag ho kayong aalis. Babalik po tayo dito sa ating programang Tabas ng Batas. Tabas ng Batas! Ako po si Brother Jun Hamol ng Manila Ojong Mission Church. Sa oras na ito, nais ko pong samahan niyo ako ipanalangin ang frontliners. Among Diyos na makapangyarihan sa lahat, isinasamo po namin sa inyo ang mga frontliners. Nawa po patuloy niyo po silang panatilihing malakas at malusog, lalo-lalo ng kanilang pangatawan habang sila ay naglilingkod at gumagawa ng kanilang tungkulin. Ito po ang aming samot dalangin sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ipinagdiriwang ang ika-74 na taon sa Himpapawid sa radyo, telebisyon at social media. Ito ang FEBC Philippines. Matatag sa pananalig, matatag sa paglilingkod, matatag sa pasasalamat. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Pagbibigay linaw sa mga palapalagay, ugnay sa mga panukalang batas. Akala at panukala. Alright, so tayo po ay nagbabalik muli sa ating programang Tabas ng Batas. Kasama niyo pa rin po kami. Ako po, si Attorney Jeremiah Belica. At ako naman po si Attorney Chona Cruz Gonzalez. At tayo ngayon ay nasa pangalawang segment na kaagad ng ating akala at panukala. Bigyan daan natin, Attorney, ang isang panukalang batas na naglalayon pa rin na tulungan yung ating mga mahihirap na kababayan. So another policy na tinatawag na Senate Bill 1960, ayan, 1960, an act institutionalizing the poverty reduction through social entrepreneurship or present, parang yun ang acronym niya, and promoting social enterprises. Kasi, di ba, dito sa atin nga raw, laging ang sinasabi sa mga bata, ay, mag-aral kang mabuti ha. Kasi para pag nakapagtapos ka na, magtatrabaho ka, magiging empleyado ka, no? Pero makita natin sa ibang kultura, hindi gano'n ang kanilang mindset. Kung hindi, mag-aral ka, pero pagkatapos noon, magtayo ka ng negosyo. Hindi ba? So,
medyo tayo ay ano naman na tayo ay sumusunod na rin doon sa ganoong paraan ng paghubog din sa ating susunod na henerasyon na maging entrepreneur sila. So ito, meron din ganong layunin. Sabi raw sa isang 2019 report ng Asian Development Bank, there are estimated 164,473 social enterprises or SEs. Roughly, this is 17% of the total registered businesses in the country. So 17%, ano? Almost 7 for every 10 SEs are considered micro-sized businesses or employ no more than 50 employees. Imagine mo naman, kung ito yung ating masuportahan at lalo nating mapalakas, hindi lang naman yung mga kababayan natin magiging self-sufficient. Kasi meron na silang hanap buhay, meron na silang businesses, pero makakapag-employ pa sila ng kababayan din natin, di ba? So, mas makakapag-generate tayo ng work. Kaya isang magandang development to. So sabi pa rito, the report outlines challenges experienced by starting up an SE, including lack of resources and access to capital, high operating costs, and challenging regulatory environment. Which is very close to your heart. Oo. Yan ang talagang nilayon mo talaga at ginawan mo ng paraan na ma-address na yung regulation ng ating mga agency para mabawasan yung red tape, yung bureaucracy, di ba? Red tape sa bureaucracy na nag-uumpisa nga ng negosyo yung kababayan natin, nahirapan pa doon sa mga permits and licenses, di ba? Lalo na to social entrepreneurship pa to, di ba? Yes, kaya doon naman daw sa isang study, 2015, British Council reported the absence of social enterprise-specific legislation in the country. Imagine, 2015 pa itong findings na ito, parang tila ngayon pa lang ulit, nagkaroon tayo ng mga ganitong panukala. So sabi niya, meron daw gap for social enterprises to be able to achieve strategic planning, comply with government legislation, and optimize available marketing channels. So yung challenges daw ito. But despite these challenges, social enterprises have been found significantly contributing to reducing income inequality and increasing self-reliance among the poor and marginalized. Yung bang hindi tayo lagi nakaasa sa pamahalaan sa ayuda, kung hindi tulungan natin yung mga mamamayan natin na maging self-sufficient, na makabangon sila sa sarili, di ba? Makatayo sila sa kanilang mga paa, at sila ay magkaroon ng hanap buhay at maaari pa silang makatulong sa kapwa nila by employing them, di ba? Or magkaroon din sila ng isang social enterprise na business. So, this measure, itong panukalang batas na ito, ang naisin daw nito is to establish a poverty reduction through social entrepreneurship. This is a program na by strengthening yung existing micro, small, medium enterprise development council to be more synced to support and capacitate social enterprises. Kumbaga, i-align na natin lahat ng efforts natin towards this, and develop mechanisms to provide quality and accessible social services. This measure proposes that 10% of total government procurement value be allocated to social enterprises. So, merong gustong gantong mandato. Alam mo kasi, na-experience natin, pareho tayong nasa government. Ikaw sa executive, ako nasa legislative. Pero nakita nga natin how important it is na anumang polisiya. Siyempre, may kalakip na budgetary requirement yan di ba? So ito, nilagay naman. Sabi, sige, kunin natin yung budget niyan doon sa total procurement value. I-allocate natin sa social enterprise yan. It also hopes to develop a continuing program for social entrepreneurship in educational institutions. Maganda rin to, na
isama na natin yung mga ganitong leksyon sa pag-aaral ng mga bata para bata pa lang sila, nahuhubog na natin yung kanilang kaisipan na kailangan palang matuto kung 'di ba magtayo ng isang negosyo kasi hindi ko lang matutuloy ang pamilya ko, makakatulong pa ako sa iba na magkaroon din ng trabaho. Kaya nais na ilagay ito and create daw a special credit window with banks to lend to social enterprises at concessional rates among others. Kasi syempre okay, gusto mo nga magtayo ng business. Yeah. May idea ka pero wala ka namang pera pagsimula. So, nilalagay din dito sa panukalang batas na magkaroon din ng oportunidad dito sa mga bangko na magpahiram kayo naman sa mga social enterprises at ang sabi rito dapat concessional rates. So parang it's a special rate kasi nga naman syempre nag-uumpisa pa lang, di ba? Hindi pa naman kayang bayaran yung mga high interest na pinapato ng mga bangko. So baka pwedeng meron tayong special rate for them. So in view of this, ine-enhance yung contribution ng existing social enterprises as agents of socio-economic development. Kaya ito po ay ninanais na maipasa. So ito pong poverty reduction na ito, medyo mayroong pang ilang mga provision dito na we don't have time to discuss, pero basically naibigay na natin yung overview. So ang importante lang daw dito according to section 4 is the present program, itong poverty reduction program na ito, shall identify strategic economic subsectors with potential growth. So, isa yon, i-identify ano bang linya ng social enterprise ang malaki ang potential para ito ay mapalakas at mapalago natin. And how these sectors can be tapped to spur the growth and development of specific subsectors. So this program shall involve identifying and developing key SEs, di ba, or social enterprises and resource institutions as partners in providing transactional and transformational services towards poverty reduction. So may ayuda na rito, attorney, ng pamahalaan sa pamamagitan ng polisiya na ito kung maging batas to, na i-identify na. Alamin na talaga. Ano ba itong mga SEs ito ng mga social enterprise na talagang ang laki ng potential nito sa market. At the same time, bigyan naman natin ng mga partner institutions na makakatulong sa kanila upang makapagsimula, upang makapagpa-develop pa ng products sila or services sila, and even expand yung kanilang social enterprise. So, maraming guidance dito na nilagay kung paano yan gagawin. Meron pa ngang National Enterprise Development Council. Siguro ito na yung mga nagre-regulate, nagmo-monitor na mga agency. Oo, nag-a-assist. Kasi kailangan may lead agency rin. Kailangan may isang opisinang mag-monitor sa kanila. So meron din creation of Social Enterprise Committee na binabanggit dito, na nandito ang mga mandato, at meron ding Center for Social Enterprise Development. So, of course, kailangan na dyan yung mga researches, capacity building, nandyan ay information, marketing assistance, napakahalaga niyan. So, makikita natin, meron ding role ng LGUs dito. So, nakikita ko lang din sa panukalang batas na magtutulong-tulong talaga lahat ng ahensya ng pamahalaan dito na specifically provided dito sa panukalang batas para maayudahan naman yung ating mga kababayan na involved dito sa social enterprise. So yan po ang Poverty Reduction through Social Entrepreneurship Act or Senate Bill 1960. Kaya attorney, napakaganda niyan kasi ang social enterprise talaga is something na para sa hindi nakakaalam, ibig sabihin ho niyan, ito yung mga businesses at mga enterprise na ginagawa para makatulong sa mga mahihirap at sa parang marami tayong nakikita na gumagawa silang businesses, livelihood programs na talagang nakatutok na tulungan ang community, hindi lang for profit. Kaya this is, I think, is a very good initiative at hari naman maging batas.
Yun na nga. Kaya po, patuloy natin susubaybayan itong mga pinapanukalang ito. Ngayon, sa ating pagbabalik, tadako na tayo sa ating blockbuster segment, ang Payo de Asunto, kung saan bibigyan daan na po natin ang inyong mga legal na katanungan. Kaya pag po kayo maglilipat ng istasyon, kami ay magbabalik kaagad dito pa rin sa inyong paboritong programang Tabas ng Batas. Tabas ng Batas! Buenos dias! Ako si Dang Estrada ng 1116 DXAS Zamboanga, your community radio. Marami tayong ganap, kaya sama-sama tayo sa 75th anniversary ng FEBC. 8 a.m. sa People's Park, Valenzuela para sa open house and Thanksgiving ceremony. At 5 p.m., mayroong concert na gaganapin sa dating FEBC compound sa Family Park, Valenzuela City. Ang lahat ng ito ay libre. Kaya kita-kits sa June 3, Sabado, para sa 75th anniversary ng FEBC. Sa temang El Cosas Kami Akumpli, Todo por Causa Contigo. Natin papuring awit, umaga, tanghali hanggang gabi. Awitin natin papuring awit, dekadang walhati ng pupuwi. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. 74 na taong nagpapahayag ng mabuting balita ni Hesukristo. On air, online, and on the ground. FEBC Philippines. Matatag sa pananalig. Matatag sa paglilingkod. Matatag sa pasasalamat. Mga kasong bibigyang pansin at mga katanungang sasagutin, yan ang tututukan at gagabayan ng Payo de Asunto. Alright, tayo pinagbabalik muli sa atin pong programang Tabas ng Batas at tayo po narito na sa huling segment po nating Payo de Asunto para subukan po namin ni Attorney Cho ng sagutin ang inyong pong mga katanungan. Ayan, sige, pakinggan natin na Atty. Jeremiah ang ating unang katanungan. Ask ko lang po, meron 6 na magkakapatid. Yung brother nila ay namatay at merong adopted na nakapangalan sa namatay. Ngayon po, yung isang kapatid na kasakasama niya nag-aasikaso ng title ay napangalan yung title sa kanya na meron naman daw pirma nung namatay nilang brother. Ang tanong po, wala na po bang habol yung ibang kapatid at adopted sa house and lot? Ayan, attorney. Maraming bagay na kinakailangan natin linawin sa kanyang pagkakalahad ng kanyang katanungan. Unang-una po sa isip namin ni Atty. Jeremiah ay, ito po bang sinasabi ninyong adopted ng inyong brother na namatay ay legally adopted po ba siya? Ibig sabihin, dumaan po ba sa korte yung pagkaka-adopt sa kanya? May decree of adoption po ba galing sa korte itong sinasabi ninyong in-adopt na ito? Kasi kung meron po, siya po ang tagapagmana nitong inyong brother na namatay. Mm-hmm. Kaya at the same time, nabanggit rin nila, attorney, na nailipat ng isang brother na nag-aasikaso ng property sa pangalan niya dahil meron daw pirma yung namatay na kapatid. So ang question, ano bang pirma ito? Ano yung pinirma nito? By deed of sale? At nagkaroon ba ng bentahan? Kasi kung talagang nagkaroon ng bentahan po yan, doon na ho sa nakabiling kapatid po yan. Ano po? Subalit kung ito po ay finalsify, ito po ay pinike, finorge, ay maaari hong ipawalang bisa. At ito po maaaring maging cause pa ng pag-file ng criminal case sa falsification. Okay? Pero tingnan ho natin, ano ho ba yung pinirmahan na yan? Yan po ba ay deed of sale, deed of donation? At kung ito po ay nagkabentahan po talaga, nabayaran ng ang taxes at ang lahat ng capital gains tax, ay talaga hong legal naman ang pagpapalipat ng titulo doon ho sa bagong kapatid na nakapili. Ayan, kaya kung meron pa po kayong mga paglilinaw ayon po sa mga nabanggit namin, pwede niyo ipadala sa amin ulit yung inyong katanungan para ho mas akma yung ating pong sagot sa inyong sitwasyon. So pakinggan natin ang isa pang katanungan. Ask ko lang po if yung dating owner na nagsampa ng demanda laban sa bagong owner ay namatay
ayaw niyang i-honor yung pagkakasalin ng lupa kahit pumirma siya sa deed of sale. Matandang dalaga yung dating may-ari. Pwede na bang i-occupy ng bagong owner yung property kahit di pa natapos yung kaso dahil nakamatay na ng dating owner? Ayan. So, attorney, ito naman, nasa korte na, no? Parang gano'n ang ating intindi dun sa kanyang katanungan. Nagsampa na kasi ng demanda, no? At doon sa nagdemandahan, dating owner, bagong owner, yung dating owner na matandang dalaga, ang tila na mayapanan, no? At so, kung meron ganitong kaso na nakabinbin pa sa korte, hayaan po natin ang proseso ng batas na umusad at hayaan po natin korte ang magdesisyon sa huli kung ano nga po ang sitwasyon ng property na pinag-uusapan. Ito po ba ipag-aari pa rin nung dati na owner o yung bagong owner na hindi pa ho kayo basta makakagawa ng anumang hakbang na wala pong pahintulot ang korte kasi nga po iyan po ay nasa kanyang jurisdiction na. Opo. Tsaka po yung mga tagapagmana ay noong yung heirs na tinatawag ay maaari pong ituloy ang anumang contractual obligation. Ano po? Contractual matters, ibig sabihin yung mga obligasyon na nanggagaling sa kontrata. Ito po deed of sale na pinapasubalian. No? It looks like pinasusubalian ng original owner. Sinasabi niya hindi totoo yung naging bentahan. So, yung kanyang mga tagapagmana na supposed to be ay sila rin magpapatuloy ng ari-arian na yan, ay maaari po silang lumapit sa korte at magbigay ng kanila pong manifestation, no? Na ito po'y itutuloy under sa estate po noong dati pong may-ari. Kaya kung kayo po ay nandun naman sa panig nung bumili na ayaw pong ibigay ho ng original owner, ay mas mabuti pong makipag-ugnayan sa korte. Huwag ho basta-basta dadalaw. Dahil nasa court na po yung kaso. Oo. So ito naman isa pang katanungan tungkol pa rin sa pautang. No? Sabi niya, may negosyo po ako at nagpapautang lalo na sa mga kabarangay ko. Pero hindi talaga maiwasan. May mga taong sobrang hirap singilin. Yan ang dapat nating baguhin. Yung iba naman, kinalimutan na. Kapag sinisingil ko sila, may karapatan ba akong magbigay ng porsyento? Halimbawa po, 250 pesos sa bawat buwan na hindi sinipot o siguro hindi nagbayad. Kahit wala naman po kaming kasunduan na magbibigay ako ng porsyento. Nangyayari po kasi panay pangako lang pero wala pa rin. Okay lang ba magbigay na ako ng porsyento ngayon lalo na't matagal na yung mga utang at wala kaming kasulatan na magpuporsyento ako. So, parang magpapataw na siya ng penalty. Attorney, no? Kasi nga, hindi nakakabayad sa kanya on time, no? So, pwede ba siyang magpataw ng porsyento maski walang kasulatan? Nako, magandang katanungan yan. Una sa lahat ay kailangan maintindihan po natin na yung porsyento na sinasabi po ninyo ay yan tinatawag po na interest. Oo. Yan. Yes. So, meron po tayong rules pagdating po sa pagpapataw ng interest. Ang interest po ay dapat pinagkakasunduan ng mga tao na nagpapautangan. So, if kayo po yung magpapataw ng anumang klaseng interest sa nautang po sa inyo, ito po'y kinakailangan sa umpisa pa lang ng utangan ay mapagkasundo. It has to be in writing. Ang sabi ng batas dyan. Subalit, ang utang naman po ay tinatawag na hihinog sa utang kapag kayo po'y nagbigay na ng demand. Sa kanila na magbayad. No? Katulad po ng ginagawa niyo, naniningil ko kayo, maaari hong sinusulatan niyo sila at wala pa rin nagkikibit-balikat at nagtatago. Ang sabi ho ng batas dyan, the moment na nagkaroon ho ng demand, nagkakaroon ho ng delay at maaari hong tubuan ng interest. Pero ang tanong po na attorney marahil ng ating nagbigay ho ng katanungan, magkano yung interest na pwede niyang itataw? Okay, kung wala ho kayong pinag-usapan na interest, ang tatakbo o maaari hong tumakbo ay tinatawag na legal interest po. Yan. At ang legal interest po natin ngayon in forbearance po is 6% per annum po.
ang atin pong legal interest sa ngayon. Ano po? So, maaari na rin ho. Kaya sa susunod siguro na kayo magpapautang, ilagay niyo na po sa tamang kasunduan na sa oras na hindi sila magbayad, ay papatungan po ninyo ng interest. At ito po'y dapat mapaliwanag sa kanila at makita po nila at the moment na sila po ay makipagkasunduan sa inyo at pumirma. Ayan. So, ngayon naman po, pwede nyo padalan ng formal demand letter na kayo'y naniningil na. Katulad sabi ni attorney, para naman po pag binigyan nyo, let's say, ng 15 days, ganyan. Or 10 days, or 5 days. But usually 15 days, na settle yung obligasyon sa inyo at hindi nagbayad. Ayan. Pwede na kayong magpataw ng legal interest. Ayan. Ayan. May isa pang katanungan. Ito naman ay tungkol sa pagpapaampon. Sabi niya, wala po bang karapatan ang tatay sa bata pag hindi sila kasal? Kahit pinaampon ng ina ang bata at hinahabol ng tatay ang bata. Maraming katanungan dyan, attorney. No? Yes. Una sa lahat, ito bang doon ba sa birth certificate ng bata ay in-acknowledge ba nung tatay na siya po ang ama? Kasi pwede po yan, ano? Doon ho sa birth certificate ng anak ay inilalagay po, pumipirma po yung tatay, bagamat na hindi naman po siya kasal doon ho sa nanay. No? In that case, whether ho pumirma or hindi, sa isang illegitimate child, ang nanay po ang siyang may parental authority na tinatawag, attorney. Pero ang isa pong illegitimate father, ibig sabihin ng isang tatay na hindi naman kasal dun sa nanay, ay meron hong karapatan na visitation rights na ari hong bumisita doon ho sa kanyang anak. At ito po i-establish po ng Korte Suprema. Pero attorney, kung ito ay ipaaampon, I think dapat meron pa ring permiso doon sa biological na tatay. At ito po ay nakakasama, attorney, talaga doon sa tinatawag na social workers report. Study report. Study report kung ito ay dadaan sa legal na pagpapaampon. At kasi baka paampon-ampunan lang kunwari, pero hindi naman legal adoption ang ginawa. Okay, so meron pang isa tayong katanungan bibigyan daan. Sabi niya rito, isa akong manggagawa sa isang kumpanya, 5 years na po akong regular. Ngayon, humina na yung kumpanya. Ang ginawa po sa amin, pinag-forced leave kami. At 3 months na po kaming naka-forced leave. Humingi kami ng update sa kanila kung kailan kami pababalikin. Pero sabi po, hindi pa alam kung kailan. Meron naman po nag-ooperate pa sa kumpanya, mahigit 200 plus pa na manggagawa. Pero yun, hindi po na forced leave. Kung kami po ba idudulog sa dole, may laban po kaya kami? Kasi lang floating, Floating yan. Parang gano'n, bagamat attorney sa tingin natin dito ay dahil mahina at walang pangbayad at hindi kayo kailangan ng operations, ay maaari naman na sabihin nga natin na magkaroon ng hindi ng forced leave na tinatawag, dapat tawag ho nila dyan ay floating, hindi kayo ini-issuehan ng trabaho. Hindi ho kayo pwedeng i-force na mag-leave. Pero kung kayo po hindi ho pinagtatrabaho, ay hindi ho pwede sa panghabang buhay. Ito po hindi pwede magpas ng 6 na buwan. Dahil pag lumabas po ito ng 6 na buwan, ito po ay tinatawag na po itong dismissal. At kayo po ay parang pinatanggal na sa trabaho. At kung kayo naman po ay dinismiss, ito po ay dahil na rin lamang sa tinatawag na pagkalugi ng kumpanya o kaya labor saving device na ginagawa po nila. At kayo naman ho ay dapat bigyan ng tinatawag po na separation pay. Yes. Po ay ang katumbas po niyan ay 1 month of 1 month salary per year of service. So 5 taon na po kayo na tinatawag na regular, ay 5 buwan na katumbas na sahod po ang dapat makuha po sa inyo. Ayan. So,
Kung iyan po ay siguro pwede nilang ano muna, no, parang a written clarification lang muna, no? Oo. Opo. Sulat po kayo doon sa inyong kumpanya. Gawin yung in writing talaga siya, formal, official, bago po tayo dumulog muna sa DOLE, no? Para pagpaliwanagin din po sila. Kasi hindi po pwedeng floating kayo o wala kayong trabaho for a long time. Ano ho? So, parang magkalinawan po tayo. At from there, makikita po ninyo kung ano ang magiging official na sagot nila sa inyo. Tsaka attorney, ano pala, no? Kailangan nilang linawin ang dahilan kung bakit sila binibigyan ng trabaho. Kasi yung sinabi ko na 1 month of salary per year of service, depende ho yan. Kung luging-lugi po yung kumpanya kaya nagsara, ay maaring mas maliit ho ang pinahihintulot ng batas na ibigay po sa kanila. Pero hindi po maaring gawin ito out of bad faith na tinatawag. Yes, oo. Kaya iba kasi pagka formal na yung official na kayong nagtatanong, may kasulatan, pa-receive nyo ho, katunayang natanggap nila yung sulat ninyo para po magkalinawan in writing. Ayan, ito pa isang katanungan, sabi niya, follow-up question ito, pero karami ang pwede pong pakiusap namin, pagka meron kayong follow-up question, kung pwede po, lagay pa rin nyo yung naunang question. Yes. Kasi po, sa dami po ng tinatanggap nating katanungan, hindi po namin matandaan lahat kung saan alin po yung pina-follow up ninyo na humingi kami ng ilang detalye. Ganun pa man sabi niya, follow-up question lang po ito sa binentang lupa. Yun po ang kasunduan nila sa barangay. Ang tanong ko, mababawi ko po ba sa huli yung lupa at kami po ng mga anak ay hindi pumayag na babenta at wala kaming pirma sa kasunduan. So hindi ko maalala kung anong eksaktong sitwasyon na naibahagi sa atin nung una, pero ang masasabi lang po natin kung kayo ay tagapagmana. Ayan, maaring kasing ganoon kung kayo po ay tagapagmana at dapat ay meron kayong bahagi dito sa lupang ito at hindi kayo pumapayag na yung share ninyo ay kasama sa naibenta, karapatan din po ninyo yon. Oo. Yun nga lamang po pagdating sa huli, kung yan ay isang buong parcel of land at yung share ninyo ayaw nyo pang ibenta, yung mga iba naman gusto na ibenta yung kanilang share, magpapasurvey po kayo. Paano ba ang hatian yan para naman yung kaanak ninyong gustong ibenta na yung kanilang share sa property, maibenta nila. May iwan po yun sa inyo na hindi kayo pumapayag doon sa bentahan. Tama. So, talagang tama yung sinabi ho ni Attorney Chona talaga, attorney, no? Hindi ho nila pwedeng ibenta yung inyo pong share doon sa lupa na kayo naman ho ang may karapatan. Ano po? Subalit, mangyayari po na to kung maibenta po nila yung share nila, doon ho sa bagong may-ari, bagong bumibili na magiging may-ari na rin po, ay magiging co-owners po kayo ng property. Yes. Ayan. So, sige po, baka meron pa kayong follow-up doon at paki-make reference lang po doon sa nauna pa ninyong katanungan sa amin. Ito, importante itong susunod na katanungan, kasi nangyayari itong ganito. Sabi niya, gusto ko pong itanong, yung po kasing problema ko ay sa bangko, may nag-withdraw sa aking account, pero hindi ako yun. Nako. Ano po ang gagawin ko? Nako. Dapat po ipagbigay alam nyo kaagad sa bangko. Tumungo kayo sa bangko, ipaalam nyo sa kanila na hindi kayo nag-withdraw. Hindi nabanggit, ATM ba to? Over-the-counter ba to? Ano bang... ipakita nyo yung dokumento ninyo na nagsasabi na wala naman kayong personal. Kasi kung kayo ay mag-withdraw sa bangko, syempre, di ba, may mga forms yan, may mga slips yan. Maski sa ATM, di ba, meron din naman. So, kailangan pagbigay alam niyo kaagad sa bangko o pang maimbestigahan nila, bakit merong ganyang nakapag-withdraw sa account ninyo na hindi kayo? Tama po. At ang mga prudence na required po pagdating ho sa mga bangko is yung utmost prudence po ang kinakailangan sa kanila. Ibig sabihin talaga pong maingat yung degree of diligence that is required po sa mga bangko ay hindi ho yung pangkaraniwan. Subalit talagang kailangan ay maingat at sigurado sila sa kanila pong dealings pagdating ho sa mga
pera na pinahiram sa kanila ng kalapong mga depositor. So, kaya nga, paano ho ba ito nawala? Ito po, over the counter po ba? At tiningnan lamang yung muka? O gumamit po ng ATM? Yung automated machine? Yes, oo. Meron nakuha ho ba yung inyo pong card? Kaya ho nagamit? Oo Yan nga, ang tama. kinakailangan. Oo nga. Kung hindi nyo po ito'y kasalanan o dahil sa kapabayaanan po ninyo, kaya ito po'y na-withdraw, kung hindi po at wala kayong ginawa, ay chances are meron ho kayong karapatang habulin ang nawala po ninyong pera dahil kayo po'y walang kagagawan doon ho sa nangyari pong pagkawala ng inyong pong deposito. Yes, ayan. So, meron isang katanungan dito sa atin, bigyan daan natin. Sabi niya, meron kaming kapirasong lupa na iwan ng lola namin. 5 ho ang magkakapatid kasama ang tatay ko, kaya hati-hati sila. Sa amin hong mga anak na iniwan o sa apo ng lola ko, tax declaration ang papel niya. Nagpapasukat ho kami pero 5 balik na yung surveyor dahil sa ang mga pinsan ko na isa kong tiyahin ay laging may objection. Una, ayaw bigyan ng right of way yung nasa likod. Sa kakapaliwanag, pumayag din. Basta raw katabi raw ng lupa nila yung right of way. Naayos, kaya lang, nanghingi ng dagdag yung surveyor, ayaw namang magdagdag. Siguro pambayad, Dahil susukatin po kasi ulit. Pwedeng matuloy lang ay babayaran na lang ng brother ko. Subalit sabi ng surveyor, nakakuha daw kami sa katabing lupa. Yun naman ngayon ang objection nila. Hindi daw sila papayag ibigay yung nakuha ng lupa namin sa mga boundaries. Dahilan nga po na ayaw na nilang lumapit po ako sa assessor's office ng bayan namin para ma-resolve na ito. So, hindi sila nagkasundo among themselves, pumunta sa assessor's office para ipasukat yung katabi namin, para malaman yung hangganan namin, para pumayag na sila na maibigay yung hindi sa amin. Hindi daw po kami mapupuntahan ng assessor's office kahit anong dapat naming gawin. Ayan. Kasi ang assessor's office, alam niyo po, sila lamang ang bibigay ng assessment doon po sa mga babayarang taxes. So, hindi ko po masabi kung sila nga ba ang dapat na naririyan upang parang tila mamagitan sa inyo. Kung hindi po ninyo mapagkakasunduan yan amongst yourselves, isang bagay siguro, attorney, baka meron naman kayo sa pamilya na pwedeng, di ba, na pinakikinggan ng magkakapatid o na magpipinsan, na pwedeng magsaayos dito kasi mas mainam po talaga kayo-kayo na lang muna. At yung surveyor po kasi pumapasok siya para po i-determinan niya ang hangganan ng mga lupa na dapat mapunta sa inyo depende sa share ninyo. Ngayon kung hindi talaga, doon pa lang tayo maaring, actually hindi naman, kung kayo residing in the same barangay naman, minsan nakikisuyo na tayo sa barangay na mamagitan para lamang kayo mapag-ayos. At hanggat maaari, iyan po ay requirement din naman ng batas na kung kayo man ay magsasampa ng kaso later on para po sa partition ng property na yan, kinakailangan po muna mayroon po earnest effort na kayo po ay gumawa ng lahat ng paraan among your family members para po maiayos itong usapin na to. At attorney, ang tingin ko dun sa kanila rin na paglapit sa city assessors kasi baka tinitingnan nila yung cadastral survey ng lupa, yung boundaries. At as basis, basis, po. Pero alam niyo po, kung hindi pa rin papayag ang mga kasamahan po ninyo may-ari ng lupa, sabi nga ni attorney, baka kinakailangan mag-judicial partition na kayo na kung saan ang korte naman po ang siyang pwedeng pumasok para magdetermina kung ano ba ang makatwiran na paghahati-hati ng lupa. Kung hindi talaga magkaroon ng resolusyon sa bawat isa. Okay? Yeah. Sige. So,
Yan na lang ang ating nalalabing oras para doon sa ating Payo de Asunto segment. Pero kung di po nyo napakinggan ang naging kasagutan natin sa katanungan, maaari nyo balikan sa ating Facebook page at 702 DZS-FEBC Radio o sa Tabas ng Batas FEBC. At kung hindi naman po namin nasagot ni Attorney Chon ang inyong pong mga katanungan, abangan nyo na lamang po sa mga susunod na Sabado. At sa mga legal concerns po ninyo, maaari ho kayong mag-leave ng message sa aming pong Facebook page. Pwede rin hong mag-send ng audio at ng video message sa inyong pong mga katanungan. Tayo naman po ngayon ay dadako na sa ating prayer time. Panginoong makapangyarihan, kami po'y nagpapasalamat sa oras na ibinigay po ninyo sa amin na kami po'y makapag-usap at mapag-aralan po ang mga bagay na ito patungkol po sa batas. Tinataas po namin sa iyo ang pangangailangan ng bawat isa at ng bawat mga tagapakinig at aming mga kaagapay. Lord, we pray that you would be the one to defend them, that you would be the one, Lord God, to uphold your justice, Lord, sa mga nagugulimihanan, nalulungkot, Panginoon, nahihirapan. Panginoon, dinadalangin namin na ikaw po ang iyong presensyang maramdaman po ng bawat isa at ang iyong pong salita, O Diyos, ang siyang aming pong maging gabay sa lahat ng panahon. Sa iyo po namin ibinabalik ang kapurihan at pasasalamat sa matamis na pangalan ng aming pong tagapagligtas na sa Panginoong Hesukristo. Amen at amen. Amen. Salamat po mga kaagapay sa mga tumututok at tumutok sa ating pong radyo at sa ating pong online via Facebook at YouTube sa Channel 185 sa Signal TV at sa GCTV. Kami po ang inyong mga kakampi sa batas tuwing Sabado ng umaga. Ako po si Attorney Jeremiah Belhica. At ako naman po si Attorney Chona Cruz Gonzales na nag-aanyaya sa inyo lahat na samahan kami sa susunod na Sabado sa parehong oras at himpilan. Kaya't lagi po ninyong tatandaan, kung uunawain at susundin, kakampi mo ang batas. Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan. Sumulat lamang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, 1 Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzas info@febc.ph.